minsan pa, bigyan po natin ng malakas na palakpak si Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Oh, we thank you, Holy Spirit. We adore you. We adore you. We magnify your name, O Lord. It is our heart's desire, God, to know you more. And as we know you more, Lord, we love you more. Salamat, Panginoon, for being our Father, for being our provider, our healer, our comforter. Lord, you are our everything. Panginoon, salamat sapagkat napakabuti nyo, napakadakila nyong Diyos. Kailanman di kayo nagbago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, Lord God, for we have a God like you. We serve a wonderful and powerful God. We thank you for the opportunity, God, na ngayong araw na ito kami makalapit sa inyo, makasamba sa Espiritu at katotohanan. Lord, nananampalataya kami, Panginoon, ng bawat isang naririto, pinupuno nyo ng presensya nyo, Panginoon. Lord God, we thank you dahil hindi kami kayang harangan ng anumang panahon, anumang bagyo. Lord God, ang pagsamba sa inyo ay hindi pwedeng pigilan ng kahit anong sirkumstansya ng aming buhay. Kaya Lord, here we are. We want to love you. We want to praise you. It is our heart's desire, O God. Tayaan niyo po ngayong araw na ito kami inyong pakalinisin. Lord, kung may nakikita kayong kakulangan o pagmamalabis sa aming buhay, Lord, kami po humihingi ng tawad, papalinis ng inyong banal na dugo. Tayaan niyo po ngayong araw na ito, matanggap namin ng buong buo ang inyong mga salita. We are excited, Lord God, to reflect on your word. Panginoon, nais namin mabago, nais namin maisaayos, Lord. Rebuke us, teach us, and train us in righteousness by the power of your word. Ngayong oras na ito, Lord, kami po ay nananampalataya that we will not only be informed, but we will be transformed by your word from glory to glory. Salamat, Lord God, sa maraming pong mga blessing na aming nararanasan from the past days up to now, Lord. Maasa kami na ngayong araw na ito, kami po ituturuan ninyo, babaguhin ninyo, and we ask, Lord God, also for the mighty blessings, outpour of your Spirit, outpour of your favor to flow upon the midst of us. At nananampalataya din kami, Panginoon, na kami lalabas sa lugar na itong punong-puno, pinalakas, pinagaling. Lord, dadaloy ang answered prayers, dadaloy ang inner healing and deliverance, dadaloy ang prosperity, Panginoon, sa bawat isa. And we are praying and declaring that as we go out of this place, we will share the fire of God that we received today. Salamat, Lord God. We claim the victory as we declare the complete defeat of the devil in our midst and upon our lives, Lord God, even upon our families and even all our properties. Salamat, Lord God, sa katagumpayan. Kinaselyuhan namin ito ng inyong banal na dugo. And also, we also pray for our beloved Apostle Bishop Art and Reverend Lynn, na ngayon po ay nasa Sydney, Australia, to minister to people there and also to celebrate the anniversary there. Lord, be with them. Be with them. Make them safe. Lord God, always strong, always anointed, full of power and compassion, O God. Salamat sa tagumpay ng kanilang misyon sa lugar na iyon. And we pray and declare, you will always protect, empower, and provide for them, O Lord. Muli, salamat. Sa iyo po, mataas na papurit pagsamba as we claim the victory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And amen. You may be seated, please. Let us all declare Luke chapter 4, verses 18 to 19. Sabay-sabay po tayo. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Amen. Palakpakan po natin si Jesus. He deserves all praise. In our culture as J1 family, sabay-sabay po tayo. I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything.
I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Thank you, Lord. May kisabi nga sa katabi mo, kapatid, mas malakas ang dating mo kaysa sa bagyo. Tama po ba? Okay. Ngitian mo naman yung katabi mo. Praise God. Our topic for today, ito po'y continuation nung naputol po nating topic 2 Sundays ago, which is entitled, Unbothered, the Secret Life of Joy. We want to finish this two-part series today. Loobin ng Diyos ay magkaroon po lalo tayo ng mas magandang understanding about joy. Sabihin nga po natin, I have the joy of the Lord in my heart. Okay. I think we are on number 3. Sabi po ng third point, but maybe if we can go back to the first point, just a little review. Ang first point po natin is, tandaan niyo pa. Joy is not the reward of God's presence. It is the awareness of it. Okay? Laging kasama natin ang Panginoon, but not all the time we are aware that He is with us. Pinakamasarap po na realization natin na nandyan ang Panginoon kapag may dumadating na mga bagyo. Alright? Kaya po, when there is a storm, when there is a struggle, the presence of God is even more tangible and more felt by His children. At ang ikalawa, second point is, God intentionally delays the explanation to preserve the joy. Because God doesn't want us to rely on events, on answered prayers, on healing, on blessings, in order for us to be joyful or to have a joyful heart. Ayaw ng Diyos, magre-rely tayo sa mga bagay sa mundo upang tayo ay maging masaya at maging satisfied and fulfilled. Gusto niya, hindi muna niya ipapaliwanag ang mga nangyayari sa paligid. Bakit? Gusto niya magtiwala tayo ng 100% sa kanyang magandang plano. Maganda po ba ang plano ni Lord sa atin? Therefore, we should always preserve the joy that He has given us through His Spirit. And now we'll proceed with number 3, which is, Satan cannot create sorrow faster than God can create meaning. Sabihin nga po natin, sorrow, also say meaning. You know what? Ang ating pong adversary o ang ating kaaway, who is Satan, sabi nga po nila, the prince of this world, he can always wound us. Lagi po siyang nananakit. Ang goal po niya, John chapter 10 verse 10. Alam natin yan. The thief came to steal, kill, and destroy. Magnakaw, pumatay, at magwasak. So therefore, sorrow ang kanyang gustong i-implant sa puso't isipan ng mga tao. But the problem is, kung kaya ng kaaway maglagay ng sorrow at maglagay ng pangit na sitwasyon, he cannot create meaning. Yan po ang specialty ng Diyos, na sa bawat pinagdadaanan natin, hindi natatapos lamang doon sa masakit at malungkot na yugto ang buhay natin. Lagi po itong may maganda at happy ending. Kaya sabihin mo sa katabi mo ulit, hindi pa tapos si Lord. Lagi ko po sinasabi, if it is still not good, then God is not yet done. Kapag hindi pa mag-glorify ang Diyos sa sitwasyon, ibig sabihin, hindi pa siya tapos. Romans chapter 8 verse 28, and we will look at this in the Voice translation. Sabi po dito, we are confident that God is able to orchestrate, sabihin natin orchestrate, everything to work towards something good and beautiful when we love Him and accept His invitation to live according to His plan. Kung ang kaaway po ay ang specialty niya ay destruction, ang specialty naman ng Diyos ay orchestration. Ino-orchestrate from the word orchestra.
Ano po bang alam natin sa orchestra? Di ba ho, pag tayo nanonood ng mga opera, nanonood tayo ng mga musical plays, may orchestra doon na composed ng wind, ng string, at percussion, at iba-iba pang klase o genre ng music, musical instruments. At pansinin ninyo, kapag pinakinggan nyo lang po yung trombone, laging trombone lang ang naririnig nyo, or yung tuba, hindi ho magandang pakinggan. Pero kapag nagsabay-sabay na ang lahat ng instrumento, napakaganda ng harmony, ang gandang pakinggan. Music to the ears. Pero pag isa-isa lang, parang hindi maganda. Ano pong ibig ko sabihin? Sa kamay po ng isang skilled conductor, ang orchestra po laging may conductor, hindi lang jeep ang may conductor. Pati orchestra may nagkukumpas. At sa husay ng kumukumpas, nakabase ang ganda ng tunog ng isang orchestra. Hindi sa talento ng isa. Nakabase ito sa kumpas ng konduktor. At sino ang konduktor na yon? Uy. Si Lord. Imik kayo. Aba. Okay. Sabi nung konduktor, pag sinabi, ikaw lang. Yun lang part na yon ang tutugtog. At ikaw naman. Yun lang part na yon ang tutugtog. At pag sinabi niya, sabay-sabay. Then sabay-sabay tumutugtog. So kumukumpas po ang konduktor, sumusunod ang orkestra. And gusto ko malaman mo, ang Diyos ang kumukumpas ng buhay natin. At sa bawat kumpas ng kanyang mga kamay, may na-activate dito, may na-activate doon. Minsan sabay-sabay, minsan hindi mo gusto, minsan pangit sa pandinig mo. Pero pag pinagsabay-sabay ng Diyos, ang gandang pakinggan. Yan ang plano ni Lord. Minsan hindi mo maintindihan, pero sigurado tayong napakaganda. Basta kanyang pinagsabay-sabay, ang kumpas ng kanyang mga kamay, a very beautiful music will come out. Ganyan ho ang ating buhay. Huwag mong tingnan ang buhay mo sa iisa lamang sitwasyon. Minsan we are just one-sided. Pero hindi mo alam, may two sides, may three sides of the story. Merong isang chapter ka pa lamang, nagkukonclude ka na. Meron ba din nung nagbasa ka ng libro na 300 pages, pagkabasa mo nung 10 page, kinunclude mo na ang, itong librong ito, ganito pala to. No, you have to finish the whole book. Otherwise, you will not understand the whole meaning and the whole context of what the author wants to say. May kausap pa ba ako dito? So you have to always wait and listen to the master conductor, to the real orchestrator. Parang cross-stitch. Sino dito nagko-cross-stitch? Tapos ang kamay na nagko-cross-stitch. Meron ba bang nagko-cross-stitch ngayon? Okay. May kilala po ako, mahilig talaga sa cross-stitch. Anong hilig nyo ngayon? ML po, ML. Pag tinignan mo yung likuran ng cross-stitch, hindi mo maiintindihan. Tingnan mo nga yung likuran ng isang cross-stitch. Parang, ano yan? Ang gulo. Ano ba yan? Art ba yan? Ang gulo eh. Kasi isang side ang tinitingnan mo. Ganyan lagi tayo, mahilig tumingin, ang tinitingnan lagi negative side. Lagi nang, nako, wag na tayong tumuloy, madilim ang langit. Dito na lang tayo. Next week na lang tayo. Kasi baka abutin tayo sa daan. Yan, laging nakatingin sa negative side. Hindi, pastor, nag-iingat lang. Masama ba mag-ingat? It's your decision to make. Oh, who wants to explain this piece of art? Sige nga. May makakapag-explain ba sa atin? Wala. Kasi we do not see the whole picture. Ang nakikita natin yung pangit. Ay, naku,
Huwag lagi kong tinitingnan ng asawa ko, nadidismaya ako, pastor. Kahit anong pananampalataya ko, hindi siya gumuwapo sa paningin ko. Hindi naman itsura lamang ang pinagbabasihan. Tingnan mo din naman ang ugali. Kayong mga kabataan babae, pag may manliligaw sa inyo, huwag niyong tingnan lamang ang itsura. Dahil bibihira na kami. Biro lang yun ha. Ang marami sa amin, taken na. Ang naiwan na lang sa inyo, puro mababait. De, biro lang po. Huwag naman kayong tingin lang ng tingin sa itsura, tingin lang ng tingin sa status ng buhay, tumitingin sa ganito. Hindi mo man lang tinitingnan yung pinakamahalaga niya, which is the spiritual side. Kung papipiliin ka, pastor, o merong isang kabataan, kung papipiliin ka, gwapo, na mabait, o hindi ka gwapuhan, na Kristiyano. Ay, doon ako sa gwapong mabait, pastor. Eh, bakit? Yung pagiging Kristiyano niya, madali. Pero yung paggwapo, matagal yun. Balik tayo. Kung saan tayo napupunta eh. Sinong mag-i-explain sa akin ng artwork na ito? Ang sasabihin niyo sa akin, iharap niyo, pastor, yung kabila. O, iharap mo nga yung kabila. Ano itsura? Hindi pa rin namin mag-gets, pastor. Alam niyo kung ano yan? Alon yan. At may bangka. Akala ko eh. Wag na. Pero nung nakatalikod, hindi mo naman magets eh. Ganyan ang buhay naman, mga kapatid. Ang iyan ang buhay Kristiyano. Laging may dalawang mukha. Laging ipakikita sa'yo ng kaaway. Wala ka ng pag-asa. Sinabi ng doktor, mamamatay ka na sa loob ng 3 buwan. Sinabi ng ganitong, bankrupt na kayo. Yun yung isang mukha. Pero ibang sinasabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, nag-uumpisa pa lamang ang paglago mo. Nag-uumpisa pa lamang ang paggaling mo. Kaya manatili kang nakaangkla sa mga pangako ko para hindi ka lumubog. Kahit may bagyo, mananatili kang matibay. Nasa sa atin na lamang kung alin ang pakikinggan mo at titingnan mo. May kilala ho ba kayong kahit maganda na ang nangyayari, pilit humahanap ng pangit? Sabihin mo sa katabi mo, parang ikaw yon noon. Noon lang. Pero hindi na ngayon, amen? Joseph, what happened to Joseph? Joseph was, hindi ko na iisa-isahin ang mga nangyayari sa kanya. Pero alam natin, so, he was a slave, na imprison, bago pa siya nakarating doon sa pinakamagandang sitwasyon, to be one of the leaders, or actually the second in command in the whole of Egypt. Genesis chapter 50 verse 20. At ang sabi niya nung huli, you plotted evil against me, but God turned it into good. Ito ang message ng Diyos sa inyo, mga kapatid, at sa ating lahat, even those who are in the online. Kapag may nagpaplano ng pangit sa iyo, basta ikaw ay na kay Lord, kayang baliktarin ng Diyos yan sa mas maganda. Hindi tumatalab sa JA1 family ang mga planong pangit ng kaaway. Ang tumatalab lang sa atin ay ang magagandang plano ng Diyos. Nag-umpisa siya, ang pangit ng umpisa ni Joseph. Pero ang ending niya, ang ganda. Kaya wag mong tutuldukan ang sitwasyon mo ngayon. Kung hindi ka nagagandahan sa sitwasyon mo ngayon, may sakit or whatever struggle that you are in right now, wag mong masyadong pakakalakihan yan. Hintayin mo kasi isang chapter lang yan. Matatapos din yung chapter na yan. Kasi pagdating ng conclusion, lagi tayong tagumpay.
Kaya pag hindi mo nakikitang pag nakikita mong hindi pa tagumpay, ibig sabihin, hindi pa tapos ang istorya. Ang tagal-tagal naman, Pastor, intay ako ng intay, hindi dumarating. Hindi pa nga tapos yung chapter ng pag-iintay na yon. Baka may itinuturo ang Diyos, baka may binabago ang Diyos sa heart mo. You must understand that God is still doing something good inside bago gawin on the outside. Laging ganun si Lord. Ang kanyang transformation is always inside, then outside. Hindi niya ginagawang transformation outside, then saka inside. No. It is always us na tinatransform muna ng Diyos bago niya i-transform ang nasa paligid. Amen. Bago pa po nagkaroon ng purpose-driven life, sino nakapagbasa na ng purpose-driven life by Pastor Rick Warren? Yan. Yung mga hindi pa nakakapagbasa nito, I suggest you read it. Pero meron pa pong mas naunang nakapagsulat ng patungkol sa purpose-driven life na nakapag-encourage ng maraming mga dumaan sa pinakamatitinding pagsubok at sila'y nakabangon. Ang taong ito ay si Viktor Frankl. Sino yan, Pastor? Siya po ay isang survivor ng Holocaust nung panahon ng Nazi Germany. Isa po siyang Hudyo na naka-overcome sa Holocaust during those times. Dumaan po siya sa maraming torture. Nakita niya ang kanyang mga mahal sa buhay, tinorture at pinatay. Grabe yung trauma na kanyang naranasan. Hanggang doon sa mga concentration camps na kung saan talagang grabe, inhumane ang mga nangyari. Pero sa kabila nito, nakagawa siya ng libro. Ang title ng kanyang libro, Man's Search for Meaning. By Viktor Frankl. Ano po nandyan sa librong yan, Pastor? Ipinakita niya na kahit sa matinding paghihirap, ang tao ay maaaring mabuhay kapag nakahanap siya ng kahulugan. Ang totoo, mga kapatid, kaya marami ang nagdurusa kasi hindi nila alam ang kahulugan ng kanilang buhay. Hindi po niya sinabing, kasi binaliwala ko yung mga pinagdaanan ko. Hindi. Ang sinabi niya, may kapangyarihan ang meaning laban sa suffering. Pag naunawaan mo kung bakit may suffering, you are a strong person. And you will become stronger than before. Ito ang isa sa sinabi niya, he who has a why to live for can bear almost any how. Kung sino daw po yung alam niya kung bakit siya nabubuhay, ay kaya niyang pagtagumpayan ang kahit ano. Kaya po wag pa lang po nating basta lang itatanong, ano kayang purpose ng buhay kong ito? Bakit kaya ako nabubuhay? Kasi mismong ang buhay, tinatanong ka, ano daw? Tayo nagtatanong sa buhay, ba't ganito, Pastor, ang buhay ko? Hindi mo ba alam, tinatanong ka rin ng buhay mo? Huh? Tinatanong ka ng buhay mo pabalik. Ang sabi sa iyo ng buhay mo, anong ginagawa mo para maging makabuluhan ako? Ang tinatanong ng buhay sa atin, what are you doing? How do you live your life? Tayo tinatanong natin ng buhay, why is my life like this? Pero sumasagot ang buhay, ikaw ang nagdidesisyon. Kaya tatanungin kita, paano ka ba nagdidesisyon para maging makabuluhan ako? Sabi ng buhay. Ang strategy po kasi ni Satan, hindi lang sirain ang buhay. Ang ultimate goal niya, sirain ang reason, ang meaning, ang kahulugan ng buhay mo. Hindi sapat na
paiiyakin ka lamang niya, pahihirapan ka lamang niya. Ang gusto niya, paniwalaan mo na walang saysay ang iyak mo. Ang gusto ni Satan, paniwalaan mo na lahat ng pinagdadaanan mo, dapat sa'yo. Dahil masama ka. Dahil wala kang kwenta. Ang sorrow, mabilis yan. Isang tawag lang yan. Minsan, nabalitaan mo, oh, may cancer. Isang text lang, oh, you're fired. Isang aksidente lang, isang pagtatraidor, isang betrayal lang, sorrow will come. At pwedeng magbago ang buong direksyon ng buhay mo. Ganyan kumilos ang kasamaan. Instant, unexpected, explosive. Isang araw okay ka, bukas pagising mo, guho ang mundo. Ang tindi pala po ng nagagawa ng kasamaan. May mga bagay na hindi kayang gawin ng kasamaan. Kasi hindi kayang kontrolin ng dyablo o ni Satanas ang magiging kahulugan ng nangyayari sa iyo. Pwede lang ang kaaway magdala ng sugat, pero hindi siya ang may final authority sa magiging kwento ng sugat mo. Diyan papasok ang Diyos, ang may final say sa iyong sitwasyon. Amen. May kausap pa ho ba ako dito? Kapag nasira na po yung meaning ng buhay natin, yan ang gusto ng kaaway. Pero pag may mga taong sinisira siya, like Joseph, kapag naintindihan niya na kasama pala ito sa proseso, preparation pala ang prison, preparation pala si Potiphar, preparation pala yung pit para pumunta ako sa palasyo. Kaya si Joseph, hindi na-destroy. Kasi alam niya ang purpose ng bawat stage. Bakit? Nung umpisa pa lamang nangusap na ang Diyos sa kanya na siya pinili. Gusto kong sabihin sa'yo, kaya ka naririto ngayon, pinili ka. Umpisa pa lamang nung nakakilala ka kay Lord, pinili ka na niya. Therefore, ang conclusion ng buhay mo ay nasa Kanya. Hindi nasa kaaway. Kaya pag sinasabi ng kaaway, ikamamatay mo na yung sitwasyon mo, sinasabi naman ng Diyos sa iyo, huwag kang mag-alala, mapaparangalan ako sa nangyayari sa iyo. Intayin mo lamang, paparating ang aking saklolo. Mahirap po pag nasira ang meaning ng buhay at ang meaning ng mga nangyayari. Hindi naman laging inaalis ng Diyos ang pain. Akala natin ang milagro ay kapag inalis ang problema? No. Ang malaking milagro, kapag ang parehong problema ang naging dahilan para mas lumalim ang pagkakilala natin sa Diyos. Ulitin ko. Ang setup ng kaaway, papoproblemahin ka para madiskaril ka, para mamalayo ka sa Panginoon, para magreklamo ka sa Diyos, para questionin mo ang pagkapili sa iyo. Yan ang gusto ng kaaway. Pero ang gusto ng Panginoon, same. Maranasan mo yung problema, inaalaw ngayon, hindi para saktan ka, kundi para ayusin ka. Na kaya ka may dinadanas ngayong kahirapan kasi baka tinuturuan ka ng Diyos kung paano maging good manager ng kanyang resources. Kaya ka may sakit ngayon, hindi yan dahil galit ng Diyos sa iyo, kundi tinuturuan ka ng Diyos kung paano mabuhay ng tama. Kung paano ang kakainin mo ay dapat tama, ang pagtulog mo ay dapat tama. Kaya nga buti na lamang pag umaabuso tayo sa ating katawan, ang Diyos ay nagtatama. Kasi kung hindi niya itatama, maagang mamamatay ang lahat ng tao. Kung hindi ka sinisipon, magtutuloy-tuloy masisira ang lungs mo.
Kung hindi sasakit ang ulo mo, hindi ka magpapahinga at matutulog. Hello? Kaya wag mong tratuhin na, talagang galit ang Diyos sa akin kung kailang ako kaya sa ako nagkasakit. Sinasabi nga ng Diyos sa iyo, anak, iniingatan kita sa mas malaking disgrasya. Gusto kong malaman ninyo, mga kapatid, mula na ang Diyos ay pinili kayo at pinili nyo rin siya, nag-umpisa na ang magandang kwento ng buhay mo. Sino ditong mga pinili si Lord? Kung pinili mo si Lord, ipakikita mo kay Lord na talagang sa Kanya ka lamang nagtitiwala. Dadalhin ka na sa sitwasyon na parang wala ka ng ibang pupuntahan, kaliwa, kanan, taas. Wala ka ng ibang makita kundi problema. Kasi gustong makita ng Diyos, may meaning yan. Relief changes your circumstance. Meaning changes you. Madali naman niyang paltan ng sitwasyon at ayusin para gumaan ka. Pero ang gusto ng Diyos, mabago ka on the inside. Meron po ako nakausap last time. They were living a life of faith. Ano pong ibig sabihin mo, pastor? Yung kanyang asawang babae na napakaganda ng trabaho, nag-resign. Pinag-resign ni Lord. At siya namang lalaki, simple lang ang kanyang trabaho. Normal lamang na kita, hindi napakalaki. So they lived a life na talagang umaasa sa biyaya. Ang sabi lang nila lagi, may tinuturo ang Diyos sa atin. Yung babae talagang aburido. Nag-a-apply. Managerial na yun ha. Hindi siya matanggap kahit supervisor man lang. Malupit ba ang Diyos? Well, on our eyes or on our judgment, maari. Pero sabi nila, hindi. Wala tayong ibang ipagmamalaki, kundi si Lord. Lumipas ang mga buwan. May mga naging utang. Pero hindi nila kinakalimutan ang kanilang ikapo. Di bali nang magkautang, basta laging naiibigay kay Lord ang para sa Kanya. Parang hindi nag-make sense yun, pastor. Hindi ka unahin dapat yung utang bago mag-tithes, no? Kapag inuna mo ang utang bago ka pa magbigay ng iyong tithes, manganganak na yung utang mo. Tumatagas na ang iyong lalagyan ng pagpapala. Kaya kahit anong lakas ng gripo, ubos ang laman. May butas. Subukan mong tapalan ng iyong ikapo. Yung drum, kahit patak-patak lamang yan, mamaya mapupuno din yan. Iyon ang sikreto, mga kapatid. Ayun po ang ginaplay nila. Eto na, dumating ang kanilang breakthrough. Natuto na, yung babae po ay sanay sa buhay na maganda at marangya. Lahat daw ng gusto niya ay nabibili niya. Noon. Pero nung siya'y nag-asawa, biglang nabuhay na alos kulang pa. Pero hindi sila bumitaw sa Diyos. Dumating na ang araw ng kanilang big breakthrough. At nung dumating yung big breakthrough na yon, yung ine-expect nilang higit kaysa dati, inipon pala ni Lord. At nung dumating, times 1,000 ang kanilang na-receive. Times 1,000. Parang hindi kayo masyadong encouraged doon. Nung dumating ang kanilang big breakthrough, ay noong marunong na silang maging masaya sa kung anong meron sila, marunong nang mag-manage ng 15,000, 12,000 pesos a month, natutunan nilang unahin ang Panginoon kaysa kahit ano paman. Kaya noong nakita ng Diyos yon, wow, ready na ito sa mas malaki. Times 1,000 agad. Bang!
Kaya kung ikaw ay naghihintay ngayon ng kahit times 10, times 100, meron din itong katapat na stewardship. Kaya yung sinasabi ko, madali namang ibigay yung times 10, times 100, times 50. Madaling ibigay yun. O ano nangyari sa kanila ngayon? Magninegosyo na. Magsisimula ng magnegosyo. Dating, nakabili agad ng sasakyan. Alam niyo ang binili? Hindi agad yung mahal. Ang binili nila, ito muna. Second hand muna tayo. Basta mahalaga, nakakapagsakay tayo ng tao sa church. Kung iisipin ninyo, ang dami nilang pera, pero dahil natuto ng mag-manage. Minsan kaya hindi ibigay sa iyo kasi pag nakakita ka, gusto mo ubos. Pagdating sa iyo, gusto mo, ang dami mo agad bibili, tinataas mo agad ang lifestyle mo. Sabi mo sa katabi mo, ayusin mo lifestyle mo. Unahin mo ang para kay Lord. Amen ba? Ako kayo may kausap pa din eh. Ganyan po ang pattern ng Diyos. Dadaan ka muna sa pagsubok, hindi para ikaw ay ibagsak, kundi para ipasa mo yun. Para ma-realize mo na kailangan mo siya, siya lamang ang kailangan mo, siya lamang ang panghahawakan mo, pangapangako niya lamang ang panghahawakan mo. Ibig sabihin, Pastor, hindi na ako magtatrabaho, panghahawakan ko na lang ang pangako ng Diyos. No. Nagtatrabaho sila. Nag-a-apply nga, hindi nga lang matanggap. Pero nung sabi ng Diyos, handa na kayo, times 1,000 agad ang ibibigay. I declare sa mga taong naririto ngayon na nag-e-expect ng times 10, times 50, times 20, times 500, times 1,000, I declare, pag nababago at naaayos ang lifestyle natin, proper lifestyle, godly lifestyle, ang lapit na nung times 1,000 mo, parating na. Nagmamadali pa. Sabi ng Isaiah 60, verse 22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen quickly. Dali-dali ba ang Diyos na ibigay sa iyo kapag handang-handa na ang sarili mo? Akala nyo baga, pwede namang dalhin na agad si Joseph pagkatapos niyang magbinata, dalhin na agad sa palasyo. Kayang gawin ng Diyos yun. Pero alam niya, pag dinala agad sa palasyo, masisira ang buhay ni Joseph kasi hindi siya nag-mature. Amen? Hindi mo bibigyan ang iyong anak na 10 years old ng 1,000,000 piso kahit meron ka. Bakit? Kasi alam mong hindi niya kayang i-handle yun. Kaya marami dito ang faith ay pang 10 years old yata. Wala naman Ibig ko sabihin, baka mababa pa ang level ng pananampalataya mo, pero ang inaasahan mo, ang laking breakthrough. No. Everybody say, I have joy of the Lord in my heart. Alam niyo po ang kulturang ito, dito sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, sobrang obsessed sa comfort. Hahanapin agad, may VIP ba dito? Gusto ko umupo sa VIP. Pag pupunta ng Enchanted Kingdom, gusto ko yung fast pass. Yung VIP, kasi ayokong bumila. Hello? Pag sasakay ng pampasaherong sasakyan, pinipili pa, ayoko dyan. Para ako nasa kabayo dyan. Gusto ko aircon. Kasi tayo, hinahanap naman natin comfort. Masama ba yun, Pastor? Hindi. Okay lang magkaroon ng comfort. Gusto nga ng Diyos, magkaroon tayo ng buhay na naka-align sa Kanya at komportable. Kaya yung iba kapag ka nasasaktan, automatic ang gagawin, aalis. Magtatampo. Binibitawan ang pangako ng Diyos. Magtatago. At ang iba pa, sinasabi nila, protect your peace.
At ang iba ba, sinasabi nila, maintain healthy boundaries. Tama naman yun, pastor, di ba? Yes. Tama yun. Eh paano kapag ka ang lahat ng nasa paligid mo ay walang dalang peace? Paano kung ang lahat ng nasa lugar mo walang dalang peace? Ay di lilipat ako sa kabilang lugar. Pagdating mo, wala din. Ay di sa kabila, wala din. Ang tanging mo na lang pwedeng puntahan, buwan. Baka pagdating mo nga doon, wala pa rin eh. Bakit, pastor, ganon? Kahit saan ako makarating, walang peace. Kasi ang daladala mo ay gulo sa loob mo. Kahit madalhin ka sa sementeryo, na walang mga, I'm sure, hindi ka pa rin peaceful. Kahit dalhin ka sa Boracay, at doon ka na, 100 years ka doon, I'm sure, hindi ka pa rin magkakaroon ng joy at peace. Alam niyo kung bakit? Ang tunay na peace ay hindi nanggagaling sa pagtakbo sa sakit, sa pagtanggi sa sakit, kundi sa pagdiskubre kung paano kumikilos ang Diyos sa gitna ng sakit. Imagine ninyo, kaya maraming hindi nagpapa-check up ngayon. Alam niyo ang katwiran? Ayoko kasi pastor, makita ang sakit ko. Oh? Ayaw magpa-check up. Ay may nararamdaman. Tulong nyo na sa inyong mahal sa buhay na mag-aalaga din naman sa inyo. Uy. Usap na, magpa-check up ka. Sabi mo sa katabi mo, magpa-check up ka na daw. Ay hindi, ako po'y pinagaling na ng Panginoon. Oo nga, ay magpa-check up pa. Magpa-check up ka pa rin. Sasabihin ng Diyos sa'yo, wala ako dyan ha. Hindi ko kayang sabihin sa iyo ang iyong mga diagnosis. Kaya pumunta ka doon sa... May kausap pa ba ako dito? Imagine ninyo kapag ka lahat ng tao na mayroong nakaranas ng appendicitis ay umayaw sa doktor at dahil masakit, ay di ginasasaktan na nga po ako ngayon. Ay sasabihin niya, di ginasasaktan ka na. Ala, ayaw ko, mas takot ako sa karayom. Yain nare. Ano mangyayari sa kanya? Bakit? Minsan may mga pain na kailangan mong danasin para ayusin ka ng Diyos. Imagine ninyo kung walang surgery. Imagine ninyo kung hindi pwedeng iayusin yung nasa loob, kailangang, paano? Okay, may kausap ba? Ang gusto lamang ng kaaway sa atin, bulungan ka. Na habang umiiyak ka, sasabihin sa iyo, yan, wala ka kasing silbi. Iniwan ka na ng Diyos mo. Yan, sinasayang mo ng buhay mo. Wala na, game over na. Yan ang sinasabi ng kaaway lagi. Ang binibigay niya ay naratibo. Hindi lang pain, yung narrative na hindi ka na makakaalis dyan. Yun ang nilalagay ng kaaway. At pag naniwala ka doon sa maling naratibo, ay mas matagal ang epekto nito kaysa sa mismong sugat. Galing na ang sugat, hindi ka pa ayos. Bakit? Napaniwala ng kaaway. Hindi binabago ng Diyos ang nakaraan. Binabago niya ang ibig sabihin ng nakaraan mo. Hindi na mabubura ang nakaraan, pero binibigyan ng Diyos ng mas malinaw na kahulugan kung bakit nangyari sa iyo yon. Kaya may dumadating ang time, ang lagi mo sinasabi, kaya pala hindi agad ako nakaalis. Kaya pala ako ay hindi nakapasok sa trabahong iyon. Saka mo lang malalaman yon kapag naroon ka na sa sitwasyon na iniligtas ka na at nakita na kung ano ang meaning. Dapat ito ang masabi natin.
Kung hindi iyon nangyari, hindi ko makikilala ang Diyos sa paraang kilala ko siya ngayon. Ang daling balikan eh. Pero pag nasa sitwasyon ka, dapat ganun ang mindset. Alam ko, kaya nangyayari ito, ito ay para mas makilala ko pa si Lord ng mas malalim kaysa dati. Hindi mabuti ang nangyari, pero napakabuti ng Diyos na siyang may hawak sa iyo, karga-karga ka, hindi ka iniiwan at pinababayaan. Amen? Kaya ang tanong ay hindi ganito, Lord, bakit nangyari ito? Ang mas magandang tanong, Panginoon, paano mo luluwalhatiin ang iyong pangalan sa nangyayaring ito sa akin? Lord, maluwalhati ka sa nangyayaring ito. Kasi pag tinanong mo si Lord, bakit? Hindi talaga sumasagot. Pero kapag ang tanong mo, Lord, ano ang ginagawa mo ngayon sa sitwasyon kong ito? Paano pinaparangalan ang pangalan mo sa sitwasyon na ito? Diyan tayo nag-uumpisang nakakakita ng pag-asa. Ang kaaway gagawa yan ng chapter sa buhay natin. Pero hindi siya ang author ng libro. Kaya niyang magbigay ng luha, pero ang Diyos lang ang kayang gumawa ng testimony sa mga luha na yan. Dahil habang gumagawa ang kaaway ng sugat, inihahanda na ng Diyos ang testimony mo para sa mga mabibigat na pinagdadaanan mo na yan. Sinong nakahanda sa kanyang magandang testimony? Akala ng kaaway, tapos ka na. Pero sinasabi ng Diyos, nag-uumpisa pa lang ako. Mas maganda ang mangyayari sa taong yan. The devil may write the event, but he cannot write the interpretation. Nasa Diyos ang desisyon. Hawak ni Lord ang beat. Siya talaga ang may hawak ng beat, hindi si Satanas. Kaya sabihin mo, Satanas! Sige, kausapin mo. Sabihin mo, Satanas! Wala kang magagawa sa buhay ko, sa pamilya ko, at sa hinaharap ko, sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang padyak mo lamang, sabi ng Biblia, ang kaaway ay nasa ilalim ng paa mo, tapos takot na takot ka minsan. Ay, naku, pag may nangyayaring hindi maganda sa pamilya, sa anumang sitwasyon, gumanya ka lang, talaga Satanas, ikaw ha. Tinatapakan ko, dinudurog ko, pinupulbos ko ang mga plano mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ika-apat, joy is the ability to enjoy God without using Him. Pwedeng nasa church ka every Sunday, nasa ministry, nagtatights ka, nagpe-pray ka, pero posible din na pumupunta ka sa church, pero hindi si Lord ang hanap mo. Anong hanap mo? Hanap mo kung anong ibibigay sa'yo. Kaya minsan, ang pinakamalaking idolatry ng mga tao ngayon ay yung blessing. Bakit? Hindi lahat ng lumalapit sa Diyos ay naghahanap sa Diyos. Uulitin ko ha. Hindi lahat ng lumalapit sa Diyos ay naghahanap sa Diyos. Sino ditong mas tumitindi ang kanyang prayer kapag nagkakasakit? O may pagsubok? Alam niyo kung bakit? Kasi may iba kayong kailangan kay Lord. Inaantay niyo ang answered prayer. Naakala natin pag tumindi, humaba ang iyong pakikipag-usap sa Diyos, yan ang formula para dumating ang answered prayer.
Lord, nagpray ako, nagpasting ako, nagsimba ako, o ay ano ngayon? So, ibibigay mo. Unti-unting nagiging ATM si Lord. Ang Diyos po'y hindi ATM. Siya ay ating Ama. At ang pinakapanganib, mapanganib, is yung godliness for personal gain. Hindi lang material na bagay ang pwedeng maging idolatry. Pwede rin gamitin ang mga spiritual things. Ba't ka nagbabasa ng Bible? Para tumanggap ng blessing. Ba't ka nagpe-pray? Para gumanda ang negosyo. Ba't ka nagwo-worship? Para maging successful ang buhay ko. Hindi mali ang humingi ng tulong sa Diyos at mag-pray ng ganito. Pero kapag lahat ng ginagawa mo ay umiikot pa rin sa sarili mo, Lord, gagawin ko ito para sa akin. Gagawin ko ito para sa akin. Maglilingkod ako para sa akin. Gagawin ko, magpe-pray ako ng ilang taon at dire-diretso para sa akin. Ganun ba yun? Pag hindi na Diyos ang sentro at tayo na ang sentro, then joy will disappear. Kaya nga sabi ni Satanas kay Jesus, tinukso. Sige nga, gawin mong tinapay ang bato. Sa madaling salita, ang sabi ni Satanas, kung anak ka talaga ng Diyos, gamitin mo ang pagiging anak mo para hindi ka na mahirapan. Yan ang sabi ni Satanas. Yan yung context behind. Hindi ba't ito rin ang temptation natin ngayon? Lord, alisin mo na ang problema. Lord, pagalingin mo na ako. Lord, huwag mo na akong idaan sa proseso. Minsan ang gusto natin gamitin lamang ang Diyos. Ayaw nating magpagamit kay Lord, pero gusto nating ginagamit lamang siya. Buti walang ganun dito. Amen? Madaling sabihin, God is good pag maayos. Pero paano kapag may diagnosis ang doktor, kaya mo sabihin, God is good? Madaling magtaas ng kamay pag may breakthrough. Ay paano pag may nawala? Doon malalaman ngayon kung ano ang source ng joy mo. Sa presensya ba ng Diyos o sa presensya ng comfortability sa iyo? Habakkuk chapter 3, verse 17. Tingnan natin si Habakkuk. Ito sabi niya, even if the fig tree does not bloom and the vines have no grapes, even if the olive tree falls or fails to produce and the fields yield no food, even if the sheep pen is empty and the stalls have no cattle. Ang dami pong sinabing in-enumerate ni Habakkuk na puro kakulangan, puro kawalan. Walang pera, walang sweldo, walang ani, walang hayop, wala lahat. Anong sabi niya sa verse 18? Even then, I will be happy with the Lord. I will truly find joy in God who saves me. Ang sabi niya, kahit wala ng lahat ng yan, basta alam ko may Kristo ako sa puso, I have the true joy. Dahil darating din naman ang time, iiwanan natin lahat yan. Pastor, hindi na ba talaga dapat ako yumaman o gumanda ang buhay? Gusto ng Diyos. Pagandahin, payamanin, pasaganain tayo. Pero hindi niya aalisin sa atin. Masisira, hindi niya sisirain ang karakter natin para lamang pasaganain ka. Hindi siya papayag na madedestroy ka sa loob para lang maganda ang labas. Hindi po ganyan ang ginagawa ng Diyos. The purest joy begins when God stops being useful and starts being enough. Yung parang wala na lang, wala na. Walang dumadating, walang answered prayer. And still you have joy?
Yan ang tunay na joy. Kapag sa tingin mo, walang ginagawa ang Diyos, hindi tumutugon ang Diyos, wala kang naririnig kay Lord, and still you have joy because you said, basta alam ko, kasama ko ang Diyos sa bagyo, nasa bangka rin siya, kahit malaki ang alon, hindi ako lulubog kasi alam ko, kasama ko siya, ililigtas niya ako, mahulog man kami, sigurado ako, may sasambot sa akin. Yan ang tunay na joy, na kahit may mga bagay na pinangahawakan mo't nawala sa'yo, still, God is enough. Sabihin nga po natin, God alone is enough. Totoo ba yun? Gusto pa rin ba natin si Lord kahit wala siyang dinadagdag sa atin? Gusto pa rin ba talaga natin si Lord kapag yung pinagpe-pray mo, 10 taon na, 1 taon na, 2 taon na, 2 dekada na, wala pa rin? Gustuhin mo pa rin ang Diyos? Kung ganun ka, then you have true joy in your heart. Walang pwedeng numakaw niyan. Because God is not a tool. God is not a genie. Nakukuskusin mo ng 3 beses yung lampara at siya'y lalabas at ibibigay ang iyong 3 hiling. Hindi ganon si Lord. Ito, paano kung sabihin ng Diyos, ibibigay ko ang dream job mo, ibibigay ko ang healing mo, ibibigay ko yung kasaganaan mo, yung masayang pamilya, yung mahabang buhay. Pwede niyang sabigay yun. Pero ito sasabihin niya, pero hindi mo na ako makikilala ng mas malalim. Tatanggapin kaya natin? Kasi ang sagot sa tanong na yan, ang magsasabi kung ano ang tunay na joy ng puso mo. Kapag ang Diyos ay paraan lang para dumating ang blessing sa'yo, ginagamit mo lang siya. At kita ni Lord yun. Pero kapag ang Diyos mismo ang pinakamamahal mo, kahit may luha, kahit may di dumating na panalangin, kahit may mga bagay na hindi mo maintindihan, may joy ka pa rin. Dahil ang joy ay hindi kakayahang makuha ang gusto mo. Ito ay ang kakayahang magsabi, Lord, ikaw ang gusto ko higit sa lahat. Kinakanta nga natin, ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas. Pero nung may hindi dumating na prayer, nagtatambo na, kino-question na ang Diyos. Ang pinakamalaking kalaban ng mga Kristiyano ngayon, pagiging consumer. Ang tinatanong, ay anong gagawin ko pag ako'y nasa church? Anong mapapala ko pag ako'y nasa church? Hindi niya tinatanong, nandun ba si Lord? Kasi kahit anong meron ako ngayon, pwede kong iwan. Basta makita ko lang ang Diyos. Buti na lang sa JA1 family, we are God seekers. Hinahanap natin lagi ang Diyos sa sitwasyon. Hindi sinasabi ng Diyos na tatanggalin niya ang lahat sa iyo para lang siya'y makasama mo, no? Parang si Abraham, nung tinest siya kay Isaac, kaya niya bang isuko ang kanyang anak na matagal niya nang hinintay? Tapos sasabihin ng Diyos, gusto ko ang anak mo. Ialay mo sa akin. Si Abraham hindi nag-atubiling dalhin ang kanyang anak doon sa Mount Moriah. At nung handa na siya, napatayin at ialay ang kanyang anak. Ang Diyos mismo nagsabi, wag. Napatunayan ko na ngayon na iniibig mo pala ako talaga ng higit sa lahat. Minsan ang Diyos may mga i-deprive sa atin para ma-determine kung sino ba talaga ang tunay na laman ng puso natin. Kaya ba natin? Kaya ba natin yon? Na kapag ang Diyos nagsabi, anak,
Unahin mo ako. Huwag mo munang intindihin yung pinagpe-pray mo ng matagal. Matthew 6:33, pag inuna mo ako, ang kaharian ko at ang katuwiran ko, lahat ng pangailangan mo, idaragdag ko. Alam nyo, yung pinagpe-pray nyo ng 10 years, narinig na ng Diyos yun. 5 years, narinig na ni Lord yun. Gusto niya lang makita, ako ba ang number 1 pa rin sa puso mo kahit wala yan? At pag nasabi ng Diyos at nakita niya, oo nga, dali-dali, quickly, He will make it happen. Quickly. Kaya pwede ba tayong tumayo ngayon? Yung lahat na nangyayari sa atin may kahulugan, may purpose. At lahat din ng inaalaw ng Diyos, kita niya. Ang conclusion ay na kay Lord. Wala kay Satanas. And please, do not use the Lord only for convenience. Only for comfort. At pag hindi na komportable, ayaw mo na kay Lord. No. He is our all in all. Siya ang tunay. Siya ang lahat-lahat sa atin. Meron akong kilala at napanood kong testimony, and I will end with this. Isang napakayamang bilyonaryo. Nakuha niya ng lahat. Hawak niya ang beat. As in, may-ari ng maraming kumpanya, nakabibili lahat ng gusto, nabubuhay ng marangya, maayos ang nangyayari sa paligid at sitwasyon. Pero, kulang pa rin daw. Ang akala niya, kailangan niya pa ng more billions. Pero, nung masumpungan niya si Jesus Christ, alam niyo ang ginawa niya? Lahat ng kanyang bilyon, ipinamigay. Bakit? Napagtanto niya na wala palang maiikumpara sa relasyon sa Diyos na kahit ano. Na milyon o bilyon ng buhay na ito. Pwede ba nating buksan yung Luke chapter 12? Ito yung nangusap sa kanya eh. Luke chapter 12. Okay. Verse 21. Can you flash that on the screen? Ito nangusap dun sa bilyonaryo nung marinig niya to eh. Kaya agad-agad siya ibinigay niyang lahat. Luke chapter 12, verse 21. Gawin mong NLT, kapatid, if you have. Basa, 1, 2, 3, go. Ano yung previous verse? Verse 20. Ano sabi? Then, who will get it all? Kaya nung nagpumunta sa verse 21, yes, a person
is a fool to store up earthly wealth but not have a rich relationship with God. Nung marinig niya ito, nangusap ito sa kanya. Paano nga kung mawala siya sa araw na yon? Sayang ang buhay niya kung wala siyang tamang relasyon sa Diyos. Agad-agad niyang binenta at sinabi niya, gusto ko, ang yumaman naman ngayon, relasyon ko kay Lord. Kailangan bang bitawan ang mga karangyaan para lang magkaroon ng rich relationship with God? No. Kasi titingnan ng Diyos ang heart. Pwede kang masagana, pero ang Lord ang number 1 sa puso mo. At kita ni Lord yon. So today, the reality is, God wants to fix you first on the inside before He fixes the outside. Kaya manalangin tayo. Close your eyes. Mayroon ka ngayong napakatinding prayer request. Ang tagal mo nang hinihiling kay Lord nito. Yung iba sa inyo, ang pinagpe-pray, gustong magkaanak. Yung iba sa inyo, ang pinagpe-pray, breakthrough pagdating sa negosyo. Ang dami mo nang sinimulang negosyo, pinasok na negosyo, and still, walang nangyayari. Yung iba sa inyo, ang pinagpe-pray, magkabalikan kayong mag-asawa. Madala mo sa Lord ang mga anak mo. Ang dami mong pinagpe-pray. But I want you to know this. Hindi pa tapos ang Diyos. Wala pa sa conclusion ng storya. Kaya pikit ka ngayon. And I will pray. And please, pray with me as you close your eyes. O Heavenly Father, in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, ang dalangin ko, Panginoon, sa bawat anak mo na naririto, na mayroong daladalang request, mayroong mithiin ng puso. Ang prayer ko, God, ang tugunin nyo ay yung makakapagpalapit sa kanila, sa inyo. Ang tugunin yung prayer nila, Lord God, is yung mamamature ang kanilang character. Lord, I pray na ang tutugunin yung prayer sa kanila is something na hindi lang temporary sa mundo, kundi something that will last a lifetime. And that is our strengthening and deepening of our faith. Ang dalangin ko, O Diyos, sa bawat JA1 family, hindi sila magiging consumer Christians. Hindi lang sila after sa gustong ibigay ng Diyos sa kanila. And I pray, God, na ang bawat JA1 family naririto, they will be after you. Not the blessings alone, not the healing alone, not the answered prayers alone. These people, Lord God, even those who are on the online, are after you, Lord. A rich relationship with you. And nothing more. Nothing else but you. Lord, punuin nyo ng kagalakan ng puso ng bawat isa. Habang sila'y naghihintay, habang nasa gitna ng confusion, nasa gitna ng kawalan, Lord, I pray, i-encounter nyo po sila. Mas magpakilala kayo sa season na to, na kung saan they are waiting for something to happen, na kung saan they are praying for something. Lord, mas mag-reveal kayo kung ano ang purpose nyo, kung ano ang meaning ninyo, kung bakit hindi pa dumarating, kung bakit wala pa hanggang ngayon. Lord, I pray that they may understand the purpose why their prayers are not yet answered, or maybe already answered, pero hindi sa form na gusto nila. Hayaan nyo, Panginoon Diyos, kalooban nyo, panahon ninyo, ang siyang maganap sa buhay namin. Walang magmamadali, walang iso-shortcut ang proseso. Lord, ang desire namin, kalooban nyo, proseso ninyo. Ang gusto namin, kalooban ng langit ang bumaba. We declare the kingdom of God to fall
on our situations. Lord, ang prayer namin, ang sitwasyon namin na ito na nahihirapan, napapagod, nasusugatan, will give glory to your name. Because it is not about us, it is about you. It is about you, Lord God. It is not about us. Kaya ang buhay na ito, Lord, tinataas namin sa inyo. Sabihin natin mga kapatid, Lord Jesus, ang buhay namin ito ay isinusuko namin sa inyo. Kayo ang masunod. Kayo na po ang maghari. Gawin ninyo ang inyong nais, Panginoon. And Lord, excited kami sa magagandang promises nyo, sa magagandang purposes nyo, sa bawat sitwasyon namin. If it is not yet good, sabihin mo, if it is not yet good, ibig sabihin, hindi ka patapos. Thank you, God. I am blessed beyond measure. I have the joy of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen. And amen. Lord, salamat. Selyado ng inyong dugo ang inyong ginawa ngayong umagang ito. At binupuno nyo kami ng kagalakan ngayon na nasa kaibuturan ng aming kaluluwa at ng aming espiritu. To God be the glory. In Jesus' name. Everybody say amen. Amen.